Hey mga kalolo, sa araw ng mga puso, isang puso naman ang ating papaantigin mga kalolo. Kung naaalala nyo po yung nakaraang aking linag si tatay, yung nagtitinda po ng walis tingting kahit matanda na po. Kahit sa tirik ng araw sa edad niya ay nagtitinda pa rin. Yun nga mga kalolo, siya ulit ang aking babalikan. At sa di namin inaasahan siya ay aming nakasalubong sa daan. At siya naman daw ay maghahanap ng makakain kung sa Bicol po ay kawaraon. And God is good talaga dahil nakasalubong natin siya at natsyempo natin walang-wala din siya. Sabi ko nga kay tatay wag na siya maghanap dahil meron naman po akong dala para sa kanya. Ikaso mga kalolo, ang bahay pa ni lolo ay nasa taas pa dahil bundok po. Kaya sabi ko sa kanya, samahan ko na siya sa pag-uwi nang sa gayon madala ko itong mga bitbitin niya. Kaya nga habang naglalakad kami ni lolo, akin ko na siya nga tinatanong dito. Sabi ko nga sa kanya mga kalolo, bakit nagtitinda pa siya ng walis tingting sa edad na yan ay dapat po ay nasa bahay na lang parati para magpahinga. At kung makikita nyo nga mga kalolo, ang dinadaanan ni tatay ay sobrang napakadelikado po para sa kanya. Lalo na po kapag laging naulan dito ay talagang madulas at hindi po talaga to pwede sa kay tatay. Habang nga inaalalayan ko dito si tatay, ako po'y talaga'y nalulungkot sa kanya. Kasi sabi ko kako, kapag ka naulan dito tatay, paano ka? Ay napakadulas po. Gaya nga ng sabi ni tatay, ganyan daw talaga ang buhay. Nagkataon na dito siya nakatira. Din sa paghahanap buhay naman ay hindi naman daw pwedeng hindi kasi nga paano naman ang pang-araw-araw niyang pangangailangan. Pero tinatanong ko nga dito si tatay kako, sabi ko may nagbibigay din ba sa'yo dito kahit kapitbahay mo? Ang sagot niya nga ay swerte daw siya sa mga kapitbahay niya kasi kahit papano binibigyan siya. Kaya shout out din sa mga kapitbahay ni tatay na nagbibigay. Ako po'y sobrang nagpapasalamat sa inyo. At sa pagkakataon nga ito mga kalolo, nagkwento si tatay, siya daw ay may nararamdaman sa kanyang katawan. Halos ilang buwan daw siyang hindi nakatae at nakaihi. At masakit din po ang kanyang balakang. Nagkataon na din nga pong linagyan na daw siya ng catheter sa kanya para lang makaihi at makatae. Sabi ko nga baka may UTI siya. Pero ang sagot niya nga ay wala naman daw po. At ito na nga mga kalolo ang kanyang tahanan. Tahanan na tanging siya lang po ang nakatira. Kahit ako'y patawa-tawa dyan mga kalolo ay ako'y nalulungkot din. Dahil nga sa edad niya na yan na dapat na pinag-aalaga, pinagmamahal, na anak o pamilya. Pero ang pagkakaalam ko nga ay tinutulungan naman siya kahit papano ng kanyang kapatid na malapit dito. Kaya kayo mga kalolo, kung kayo may mga magulang pa, mahilin nyo po ng sobra-sobra. Akin na nga naitanong dito si tatay kako kung may anak siya. Meron naman daw po pero malaya nandun daw sa nanay. Kaso hindi nga lang daw po siya inaasikaso. Pati na nga rin tubig na itanong ko at buti naman at meron din po pala. Kasi nga baka kako naigib pa siya sa malayo. Si tatay nga po pala ay tanging walis tingting lang po ang kanyang hanap buhay. Kung wala pong benta, wala ding pagkain. Kaya araw-araw daw siyang napunta sa bundok para manguha ng gagawing walis tingting. At iniikot po yun ni tatay kahit tirik na tirik po ang araw para lang sa pang-araw-araw niya na pagkain. Kapag walang benta, swerte na lang po kung may magbibigay. Ipano na lamang po pagka wala. Paano si tatay? Kaya kayo mga kalolo, kung may mga pagkakataon na kaya nyo lang din namang magbigay, kahit kaunting tulong lang po mga kalolo, malaking bagay na po yung sa gaya ni tatay. At sa mga anak, kahit ano pang nagawa ng inyong mga magulang, hindi ko man po alam ang inyong mga kwento, sana wag nyong talikuran na may isa pa kayong magulang na kailangan kayo. Alam nyo mga kalolo, habang ang kinakausap ko si tatay, ako po kasi yung taang hindi showy ng nararamdaman. Pero kapag ka naisa ako, naaawa po ako. Kaya masaya po ang puso ni Madam Lolo nyo ngayon. Kahit sa simpleng bagay po. Kahit wala tayong sponsor o mas maraming sponsor. Nangako kasi akong babalikan ko to. Si ramdam ko po na kailangan niya ng tulong. At yun na nga mga kalolo, bago ako umuwi, sabi ko nga kay tatay, kapag ka wala nabili sa'yo ng walis tingting dito sa inyo, para hindi ka na magpagod sa kakaikot, kako ipasuyo mo lang sa tricycle driver at ako nang bibili po. Huwag lang siyang mapagod. At sa mga followers ko na may mabubuting puso na nais tumulong kay tatay, andito lamang po siya sa Barangay Salvacion, Santa Magdalena, Sorsogon. At yun lamang po mga kalolo, Happy Valentine's po sa inyong lahat. Sige, salamat. Opo. Ingat tabi dito tatay ha. Opo. Ada na kami.
Pero may ang radyo, ingat talaga kayo.